Hello teachers! So today, tuturuan ko naman kayo kung paano mabilis kumuha ng courseware or yung lesson natin mula sa mga students natin. Ang kailangan natin ay ang ating class table para mas madali natin makita kung sino yung mga estudyante natin sa araw ngayon. So today's Monday, I have Alice, Mia, Vicky, Larry, Jason, and so on. And kailangan din natin ng class in. So, dito natin kukontakin yung students natin. First, I have Alice. Okay? So, nagsimula na kami ng lesson dito sa courseware na to, units 9 to 10. Ang gagawin lang natin para mas mabilis, hindi mo na kailangan i-download. Okay? Save to drive agad. Then, okay. Ulit, itong 3 dots, save to drive, then okay. So, isang beses mo lang yung gagawin. Ngayon, para hindi ka malito, punta ka sa drive, tapos my drive, then hanapin mo yung courseware na yon, units 9 to 10, then rename mo siya. Rename. Then ilagay mo yung oras, kung anong oras mo siya ituturo. So 1300 space, then okay. So alam mo na ang courseware mo sa 1300 ay ito. Now, meron akong next student, si Mia. Yan. May mga estudyante na automatic na nagsesend ng lesson nila. So, 3 dots uli. Save to drive. Okay. Then, balik ka ulit sa drive. My drive. Hanapin mo yun. So, yun. 449. Rename. Then, time is 13:30. Space. Then, okay. Then, automatic na siya. Sunod-sunod na siya. 1300, 1330. Make sure lang na base siya sa file name. Okay, para, 1300, 1330. Okay, paano naman pag wala pang sinesend na lesson or courseware si student? Kagaya nito, natapos namin tong intermediate 3, unit 4. Kailangan lang natin itanong si student. May naka-default na rin ako dito na pwedeng isend kay student, hello, can I have our lesson material for today's class? Copy mo lang, then paste, send, then wait ka na lang sa response. Kadalasan ginagawa ko siya na mas maaga, then 30 minutes before my class, kinokompleto ko na lahat ng courseware. Sinesave ko na lahat sa drive. And minsan, magsisimula na yung class, wala pa rin sinesend si student. Ang kailangan lang natin gawin is, before yung class, ask ulit natin. If wala pa rin response, and or yung student gusto ikaw yung mamili ng lesson, punta ka lang sa drive. Meron tayong org drive here. Then, courseware. Dito tayo pwedeng mamili ng lesson nila. Then, paano natin kukunin dito yung lesson? For example, Oxford Phonics. Yung 3 dots, save to drive. Tapos, i-forward din natin sa student na tuturuan natin. Sabihin natin na kung approve sa kanila yung ganong courseware. Now, punta tayo kay Larry. Ngayon, itong si Larry, meron kaming courseware na nasimulan.
itong 1 to 2, units 1 to 2. Okay, na-discuss na namin tong part na to hanggang dito. Ngayon, pag regular student mo na siya, na nag-book uli, pwede mo siyang tanungin. Okay? Punta ka dito sa courseware na ginamit nyo last time. 3 dots, reply. Ask mo, are we going to continue this lesson? Then send. Tapos wait ka na lang ng reply. Okay, pag sinabi yung yes, ganun ulit, save mo siya. Then, lagay mo yung time. Next, we have Vicky. Okay, nag-send na rin siya. Okay, minsan may mga gantong courseware na maraming pages. Pwede mong tanungin kung saan page magsisimula. And yung ibang student naman, nagbibigay na ng page. Kagaya nito, hello teacher, please begin at page 108. Okay, so ito napakadaming page. Para mabilis ka mapunta sa page na yon, 108, pindutin, dito ka lang sa 2 out of 246. Then type mo 108. Oops. Okay, so probably dito. Or dito. Ang gawin mo na lang, inform mo si student or ask mo siya during the class kung tama yung page na ituturo mo. Tapos, ganun ulit, 3 dots, save to drive, and, okay. Minsan, nire-replyan ko tong mga to, sasabi ko lang okay. Okay. Then, next, pwede mo ring replyan na received, thank you. So, dito sa notepad, may mga nakahanda na ako na pwedeng i-reply sa mga students, mga default replies.